Hello po, magandang umaga po ulit sa inyo. Hindi ko po maiwasang hindi mag-video ng mga sa abot po ng aking nalalaman. Alam niyo po, yung nangyayari po sa atin, sa politika natin, ay ang gulo-gulo po, di po ba? Alam niyo po ang sanhi nito, ay yung pong mga adhikain nila, mga ambisyon nila. Alam niyo po kasi, pag na-impeach, sa aking mga kababayan, gusto ko lang pong ma-share ang aking nalalaman. Alam niyo po kasi, pag na-impeach, si Vice President Sara Duterte, ang kandidato po diyan para pumalit sa kanya, bukod sa Supreme Court, ay ang Senate President. Yan po tsak ang susunod na magiging busy kung sino man ang Senate President. Kaya po ito, kaya po itong si Cayetano ay tinatawag nilang kapitoko dahil baka gusto rin po niya maging busy. At ito naman pong si Gatchalian na dating tahimik, ngayon po ay nagasumiksik na rin para maging Senate President, ay baka nangangarap din maging busy, maging Vice President. Kasi pag na-impeach po talaga ang ating pangalawang Pangulo bilang Vice Presidente, ang aakyat pong Vice Presidente ay ang, bukod sa Supreme Court, ay ang kung sino ang Senate President. Yan po ang sarili kong pananaw. Kaya po ang dalawang ito ay parang nag-aagawan. At kaya naman po gumulo ang ating politika. Kung hindi po ito si Escudero lumipat, siguro naman po hindi ganito kagulo ang ating Senado. Sa akin pong palagay, kaya po ito gumulo na. Nagkaroon ng lakas ng loob yung 11 ni Gatchalian ay dahil sa paglipat ni Escudero. Na sa aking pananaw ay baka po gusto niyang makatulong ito sa kanya na maabsulto siya sa kanya mga hinaharap na kaso. Hindi po gaya ng Jingoy Estrada, nagkaroon ng sarili niyang paninindigan na, kung makulong ako, at least naninindigan ako kung talagang wala siyang kasalanan. Kung talagang walang kasalanan, ay hindi naman po kailangan na siguro lumipat. O maaaring nag-aambisyon din po ito si Chis Escudero na maging Senate President para pag na-impeach si Sara, maging busy siya. Na maaaring may ambisyon din ito eh. Pero sa akin pong palagay, talaga pong ang kaya nagulong ating Senado ay dahil po kay Chis Escudero. Kasi kung hindi po siguro, inaalala din niya yung pansarili niyang problema na maaaring siya'y makaabsulto kung siya'y lilipat. Kasi yung Gatchalian Black ay kakampi ang Malacanang sa Gatchalian Black. O baka siya'y maabsulto kung sa kanyang paglipat. Yun po ang aking pananaw. Kasi dati po hanga-hanga ako dito kay Chis Escudero, may paninindigan. Para pong nawala yung paninindigan niya kasi kung talagang wala siyang kasalanan, ay bakit kailangan pa niyang humanap ng magandang katatayuan niya na magiging palagay ang loob niya na siya absulto sa kaso. Hindi ko po makalimutan na siya po yung nagsisigaw dun sa Senado tungkol kay Romualdez. Kasi yung partido naman po ni Romualdez, tahimik po naman eh. Kaya lang ang lahat nga po takot banggitin ang pangalan ni Martin Romualdez. Siya po itong nangalandakan sa Senado. May pagkanta pa nga po na na si Martin ay magnanakaw sana po, kaya sa aking sariling pananaw, gusto nitong makaabsulto kaya ito kumampi dito. Kasi kung hindi naman tuloy ipat, di tahimik aman sa Senado eh. Tahimik naman po, di po ba? Kaya lang naman to interesado ang tao sa Senado ay dahil sa flood control.
na parang walang nangyari sa under Lacson. Walang nangyari sa flood control eh. Eh hindi naman parang gusto nila limutin ito ng tao, kalimutan itong flood control na ito, na trilyon-trilyon ang nangyari, ang naganap, na hanggang ngayon ay hindi ho nawawala ang baha. May mga lugar po tayo na kahit tag-init ay may baha. Hanggat may baha po, hindi po maaalis itong flood control na ito. At ito po yung nakakaargabyado ng ating mga kapwa. Akala niyo po ba sa Bulacan, kahit tag-init, may baha? Kakaawa po sila. Kaya po, sa aking palagay, ay kaya po nagkakagulo. Dahil kung hindi naman po siya lumipat, eh, ang hanap po ng tao ay yung malaman kung sino talaga itong mga may kasalanan sa flood control. Kasi malaking ano po ito eh, malaki po itong parang trahedya na rin po ito. Nakawan na po itong grabing nakawan po eh. Eh kaya po kailangan po natin malaman ang katotohanan. Gusto po ng tao malaman ang katotohanan. Kaya po nagkakaroon ng interesado ang tao dito sa Senado. At ito rin pa masasabi ko, mga kababayan ko, sa susunod pong eleksyon, kung magkaka-eleksyon pa tayo, ito pong Senado, kailangan po dito ay mga abogado, mga nag-aral. Kasi tingnan niyo po, kasi may kasabihan po tayo, na yung mga nakakaalam ng tama, ay ang hirap po makipagtalo sa mga taong hindi alam ang tama. Hindi po ba? Kasi tama ka na, mali ka pa rin pag makikipagtalo ka sa mga taong walang alam. Kaya ito po tayo nagkakagulo kasi attorney po si Alan Peter Cayetano. Itong kanyang mga kalaban ay hindi naman attorney. Iba po ang kanyang alam, iba po ang alam ng iba. So ipagsisiksikan po nila yung kanilang hindi natin alam kung tama o mali ang kanilang ipinagsisiksikan. Kasi ang nakakaalam po ng ating konstitusyon ay mga abogado. Kaya po sana mga kababayan sa susunod, ang kailangan po natin sa Senado ay mga tapos ng abogado. Kasi batas po natin sa Pilipinas ang pinaiiral dito. Eh kung magbubuto po tayo ng tapos wala naman alam sa batas, mahilig pang magpalapad ng papel, ay talaga pong nandyan ang gulo. Hindi po ba? Kasi ipagsisiksikan ng nakakaalam ng tama, yung alam niyang tama. Alam niyo po, sa nangyayaring ito sa ating bansa, sa totoo lang, tingnan niyo po ang daming trahedya na. Nandiyan na po ang baha, lindol, putok ng bulkan. Meron pa po tayong El Nino, Super El Nino na napipinto na hindi natin alam kung anong mangyayari. Paglubog ng mga barko na yan, marami po pong mangyayari sa atin. Ako po'y nalulungkot, pero yun po'y ang aking nakikita. Kasi para pong nangyari, nakakaargabyado po tayo ng ating kapwa. Alam niyo po, tayo po sa panahon ngayon ay nasa God the Holy Spirit. Tatlo po yun, di po ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ngayon po tayo ay nasa God the Holy Spirit na. Kumikilos na po siya. Kumikilos na po. Gusto pong malaman ito ng lahat ng tao, na mga nasa Senado, nasa mataas nating sa gobyerno, kumikilos na po ang ating God the Holy Spirit. Kumikilos na po ang Holy Spirit. Sana po matauhan na po lahat. Sana po ma-realize ng iba yung kanilang mga mali. Tanggapin na po nila yung kanilang mga mali. Kawawa po ang tao, kawawa po tayo. Kawawa po lalo na yung mga mahihirap. Na parang mga bata na yung ating pong mahihirap ganun eh. Yung pong para pong bata
na para lang tumigil ng pag-iyak, ibigyan mo ng lollipop. Para pong ganon, ayuda. Kawawa po talaga mangyayari. Dapat po natin, ang kailangan po ay tulong na panghabang buhay. Hindi po yung bigyan mo lang ng lollipop yung bata para tumigil ang pag-iyak. Ito po yung makahulugan. Sana po yung maintindihan nyo kung anong aking ibig sabihin. Wala po akong hangad, kundi ang sana po lahat tayo maliwanagan. Yun lang po ang aking hangad. Lalo higit po, maliwanagan po sana si Win Gatchalian, si Senator Alan Peter Cayetano, lahat po ang ating Supreme Court. Sana po ay manaig ang katotohanan sa lahat ng ating mga senador. Kasi talaga po, ang Senado, sabihin ko sa inyo, mga kababayan ko, dapat po ito independent. Para po tayo ay meron check and balance. Independent po ito, kailangan po nito ay kagaya po ng Kongreso, kailangan po independent ito. Hindi po ito hawak ng Malacanang. Magkakaiba po sila ng paninindigan para po maganda ang takbo ng demokrasya natin. Hindi po yung kailangan ang Kongreso hawak sa liig ng Malacanang at hindi rin po kailangan na itong ating Senado ay hawak din sa liig ng Malacanang. Kailangan po may independent po ito. Sana po maintindihan niyo po ako at maunawaan niyo po ako. Ako po ay nagsasabi lamang ng sa abot ng aking nalalaman at kung ano po yung iniuudyok sa akin. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Sana po matauhan tayo lahat. Salamat po.